Magandang araw, grade 3 Sampaguita. Handa na ba kayong makinig sa kwento? Kung handa na, maari bang lahat ay manahimik at makinig? Simulan na natin. Ang kwento na ito ay si Lela at ang salitang salamat. May isang batang babae na ang pangalan ay Lela. Siya ay masiyahin at mahilig maglaro. Ngunit minsan, nakakalimutan niyang magsabi ng salamat kapag may tumutulong sa kanya. Isang umaga, naghahanda si Lela papasok sa paaralan. Tinulungan siya ng kanyang nanay na maghanda ng pagkain at ayusin ang bag. Lela, tapos na ang baon mo, sabi ng nanay. Kinuha ni Lela ang baon at umalis agad. Hindi siya nagsabi ng salamat. Pagdating sa paaralan, magdala siyang mabigat na aklat. Tinutulungan siya ng kanyang kaklasing si Ana. Ako na ang magdadala, sabi ni Ana. Ngumiti si Lela pero hindi pa rin siya nagsabi ng salamat. Isang araw, nawala ng lapis si Lela. Lumapit siya sa kanyang kaklase. Pwede bang makahiram? Patanong niya. Pinahiram siya ng kaklase. Ngunit napansin ni Lela na parang malungkot ito. Hindi na rin siya tinulungan muli. Pag-uwi ni Lela, tinanong siya ng kanyang lola. Lela, marunong ka bang magsabi ng salamat? Opo, sagot ni Lela. Ngumiti ang lola at sabi, ang salitang salamat ay maliit na salita, pero malaki ang puso na dala nito. Napaisip si Lela. Kinabukasan, sinubukan ni Lela ang sinabi ng kanyang lola. Tinulungan siya ng kanyang nanay at agad siyang nagsabi ng, salamat po, Nay. Ngumiti ang kanyang nanay. Sa paaralan, tinulungan siya ni Ana. At sabi ni Lela, salamat, Ana. Mas lalong naging masaya ang kanyang kaibigan. Nang humiram siya ng lapis, sinabi niya, salamat po. Napansin ni Lela na mas marami ang gustong tumutulong sa kanya. Mas naging masaya ang kanyang araw. Mula noon, hindi nakalimutan ni Lela ang salitang salamat. Natutunan niya na ang pagiging magalang at marunong magpasalamat ay nagpapasaya sa lahat. Wakas.